Minsan, mas maganda ang mapag-isa dahil may mga benepisyo at pagkakataon na maaari lamang makamtan sa pagiging mag-isa. Narito ang ilang dahilan kung bakit ang pag-iisa ay maaaring maging positibo, pagkilala sa sarili. Isa, self-discovery. Ang pag-iisa ay nagbibigay ng pagkakataon na makilala ang sarili ng mas malalim. Maaari mong pagnilayan ang iyong mga layunin, interes, at pangarap na minsan ay natatabunan kapag kasama ang ibang tao. Dalawa. Self-reflection. Ang oras na nag-iisa ay nagbibigay daan upang suriin ang mga nagawa at desisyon sa buhay at pag-isipan kung paano mapabuti ang sarili, emosyonal na kaginhawaan. Isa, stress reduction. Minsan, ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay nagdudulot ng stress. Ang pagiging mag-isa ay nagbibigay ng pagkakataon upang magpahinga at mabawasan ang emosyonal na pagkapagod. Dalawa. Emotional healing. Kung nakaranas ng emosyonal na sakit o pagkawala, ang pag-iisa ay maaaring makatulong sa proseso ng paghilom. Makakatulong ito sa pagproseso ng damdamin nang hindi naapektuhan ng panlabas na impluwensya, kalayaan at autonomy. Isa. Independence. Ang pagiging mag-isa ay nagbibigay ng kalayaan upang gawin ang mga bagay ayon sa sariling kagustuhan at oras. Wala kang kailangang i-adjust para sa iba. Dalawa. Self-reliance. Ang pag-iisa ay nagtuturo ng pagiging independent. Nagiging mas malakas at kumpiyansa ang tao sa sariling kakayahan na humarap sa mga hamon. Pag-unlad ng mga personal na interes. Isa. Focus. Ang pagiging mag-isa ay nagpapahintulot ng mas malaking focus sa mga personal na proyekto at interes. Mas nagiging produktibo ka dahil walang distractions mula sa ibang tao. Dalawa. Creativity. Maraming tao ang nakakahanap ng inspirasyon at creativity kapag nag-iisa. Ang katahimikan at solitude ay nag-aalok ng espasyo upang mag-isip at mag-explore ng mga bagong ideya.